Muli na namang inihahandog ng Kapwa Moto TV ang isa na namang motovlog adventure kung saan ay aking pupuntahan ang isa sa mga sikat na pasyalan sa Mountain Province. Walang iba kundi ang Sagada. Magpapasimula ang aking paglalakbay sa Tagudin, Ilocos Sur upang baybayin ang sumisikat at nagiging popular na kalsada, ang Tagudin Cervantes Sabangan Road o mas kilala sa tawag na Besang Pass, kung saan ay hindi na rin natin dadaanan ang siyudad ng Baguio. Sa video na ito, hindi lamang kagandahan ng kalsadang ito ang aking ipapakita, kundi pati na rin ang lagay ng kalsada na ito hanggang sa kasalukuyan, kung ito ba ay maaaring daanan ng maliliit o malalaking sasakyan, at bakit ito tinagurian isa sa mga delikadong kalsada sa Pilipinas. Kaya halina mga kapwa, muli ninyo akong samahan sa aking paglalakbay sa tinagurian isa sa mga mapanganib ng kalsada at may makapigil hiningan tanawin, at sa aking pagkikipagsapalaran upang marating ang magagandang tanawin, kabundukan at pasyalan sa Mountain Province. Dito lamang yan sa Kapwa Moto TV! Alright, welcome to Sagada! Wow! Good day everyone, this is Jeff again with Kapwa Moto TV, and for today's video vlog, yes, magta-travel vlog ulit tayo. At nandito ako ngayon sa Tagudin, Ilocos Sur, dahil pupunta tayo ng Sagada. You wondering why bakit tayo dito dumaan, bagamat ang daan naman is sa Baguio. Usually talagang sa Baguio ang daan, pero ngayon kasi is gusto kong ipakita sa inyo yung kalsadang Cervantes or Tagudin Cervantes Baangan Road, which is commonly known as Besang Pass. Balita ko maganda daw yung kalsada papunta doon, at pagdating natin sa dulo ay didiretso tayo sa Sagada para magpahinga, at bukas naman pupunta tayo ng Atok, Benguet. So once again mga kakapwa, muli ninyo akong samahan sa aking pamamasyal at paglalakbay. Dito lang yan sa Kapwa Moto TV. Okay, alis na tayo mga kapwa. Alis na tayo dito sa Tagudin Welcome Arc. At ngayon ay tutungo na tayo ngayon sa Tagudin Cervantes Baangan, or commonly known as Besang Pass. Napakaganda ng kalsada na yon mga kapwa, at siguradong mag-e-enjoy kayo sa ating pamamasyal at pakikipagsapalaran doon sa Besang Pass na yon. So malapit-lapit na tayo. Pagkatapos dito kasi sa may Tagudin Welcome Arc, malapit na lang tayo papunta doon sa doon sa Besang Pass, no? So tara na, let's go. Ito na yata yung Tagudin Cervantes Baangan Road. Kakanan na tayo dito mga kapwa, at dire-diretso ito hanggang sa makalabas tayo doon sa may Cordillera Region or Mountain Province or Benguet ba yun? Hindi ko ewan ko lang, no? Pero base dito kay Waze or dito kay Google Map ay may 120 kilometers pa tayong bubunuin doon sa papuntang Sagada. So napakainit dito sa may Tagudin, no? Ilocos. At hopefully pag nakaakyat na tayo ng bundok medyo lumamig-lamig ng konti. Napakainit talaga. Ramdam ko na pinagpapawisan ako kanina nung huminto ako. Ang ginagawa yung kalsada dito, so giving so bigayan dito, no? Ginagawa yung kalsada. Marami palang mga sira-sirang kalsada dito, no, mga kapwa, no? So kung pupunta kayo dito sa may Besang Pass, itong papasok pa lamang niya madami nang ginagawang kalsada at marami nang mga bitak-bitak na na semento sa kalsada. So muntik na akong sumaldak kanina doon sa may unahan. Kaya medyo ingat lang kayo mga kakapwa kung pupunta kayo dito.
Medyo matatarik din pala yung mga akyatin dito. Ayan oh, hirap na hirap yung tricycle. Welcome to Kabugao, Suyo. Merong naliligo doon sa may banda ron eh. Para siyang ilog. Ito nga siguro yung babaan niya, no? Ayun doon, meron naliligo ka din sa may baba eh. Nakita ko yung pababa mga kapwa, no? Balikan natin. So, tingnan natin kung ano makikita natin doon. Subukan natin bumaba. Ito yun, no? Medyo mabako yung kalsada. Tingnan natin kung may makita tayong maganda. So ito yung ilog. Ayun oh, kala ko naliligo, nangingisda pala. So para siyang dam. Na-wonder lang ako mga kapo, kaya binalikan ko siya at tinignan ko. So balik na tayo ulit sa biyahe natin. Ito na mga kapo, no? Mukhang mapapalaban na tayo dito sa akyatin at mga palusong na naman sa kabundukan ng Cordillera. At noong nakaraan kasi na nagpunta ako ng highest point, nanakit yung kamay ko at may isang buwan mahigit ko din iniinda dahil sa kakapreno dito sa aking motor, no, o itong scooter ko. Hopefully hindi na ito magkaroon ng pananakit dahil naglagay na ako ng rubber dito sa may preno ko. So mapapansin nyo, dahil babad tayo sa preno dahil scooter nga ito. So napaka-sharp ng mga curves dito, tsaka napaka-tarik din. Nakita ko nga doon sa unahan kanina na 30 kilometers per hour lang yung maximum speed limit dito sa kalsada na ito. Oh. Pero maganda naman yung makikita natin dito mga kapwa, oh, mga kabundukan. Ang bagong kalsada ito, no? Ang tarik ko, ang taas. So may kataasan yung... Saan kaya papunta yan? Suyo Public Market. Malayo pa tayo, nasa 109 kilometers pa yung bubunuin natin. So pagdating natin dito sa may barangay Orsadan, kakanan daw tayo, no? So yung kaliwa is papuntang Sigay. Oh, ang ganda! Yung rock formation at saka mga kabundukan. Medyo nakakatakot nga lang kasi bangin yung nasa kanang bahagi, no? Pero ang ganda ng rock formation mga kakapwa, oh. Sulit. Bato, oh. Barangay Uso. Nakakatakot yung mga rock formation sa gilid ng kalsada dito sa may bandang kaliwa, no? Para bang anumang oras may mga may mga mahuhulog na bato or parang guguho yung lupa. Yan oh, katulad na lang yun. Parang halos kaguguho lang yata. Ayan oh. Oh. So nakakatakot. Para siyang falls kaso tuyo na. So napaka-steep ng mga napaka-sharp ng mga curves dito sa bundok na ito, no mga kapwa.
So talagang hindi ka makakapagpatakbo ng mabilis. At ang mahirap pa, 2 lanes lang yung kalsada, kaya malaki ang chance na mag-overshoot ka kung kung mabilis ang takbo mo. Kaya ang takbo ko lang ngayon is umaabot lang ng 25 or 25 hanggang 40 kilometers per hour. Ganun lang ako kabagal. Ayan oh. Diba? Tapos may kasalubong ka pa, pero kaganda naman oh. Maganda naman yung makikita mo. Wow! Yan oh. So nakakatakot, sira na naman yung kalsada. Kagagawa lang oh. Yan, pataas na tayo ng pataas. Slow down. Ongoing construction ahead. Hanggang buti na lang masipag ang ating pamahalaan na i-reconstruction ang mga ganitong klaseng kalsada. Napaka-importante nito mga kapwa no. Wow, ang ganda oh. Talagang kitang-kita mo yung kalsada sa gilid ng bundok. Yan oh, hanggang dun. Ganda. Caution falling rocks area. Oo nga. Tsaka parang lumulubog na yung kalsada dun. Ayan oh, kababagsak lang yata na ito. Talagang nakakatakot. Ito mga kapa, tingnan natin kung sharp curve ba to. Ayun, sharp curve nga. So ganyan katatarik at ka-sharp yung mga likuan dito sa sa kalsada na to. Grabe. Honestly, hindi pa masyadong matarik yun eh. Parang pa yun eh, parang mild pa yun. Honestly mga kapwa no, na unti-unti ko nang nararamdaman yung lamig ng simoy ng hangin no. Unlike dun sa kanina na sobrang init talaga. As in, talagang ayaw ko nga huminto kanina dahil nga pag hinto mo pagpapawisan ka talaga. Ngayon medyo lumalamig na lang konti, hindi ko na nararamdaman yung init at medyo pumapasok na yung lamig dito sa may mga braso ko pagka tinatamaan ng hangin. So, paiba na ng paiba yung klima dito. At hopefully, magtuloy-tuloy dahil alas 12 na ng tanghali. Dahil sobrang init yan kung hindi pa malamig ang panahon. Oh, mukhang kagagaling lang to sa landslide. Ang laki ng mga bato. Iniisip ko kung saktong padaan ka tapos biglang nag-landslide, no? Yun ang mahirap. Ito pa oh. Sigurado pag tag-ulan dito, mas lalong malala itong kalsada na ito. Yan oh. Walang halos dumadaan dito. Mahirap dito pag nasiraan ka. Wala pa man din akong dalang tools ngayon. Whoop. Yun ang sinasabi ko. Akala ko Sunday ngayon maraming dumadaan dito dahil nga medyo sikat na tong Tagudin, Cervantes, Baangan Road or Besang Pass. Pero ilan lang na mga motorista or motor rider ang mga nakita ko. May bilihan ng mga gulay dito oh. Ano to? Ecological Village. Taas. Tingnan natin.
So yun guys, no, tinigil ko yung pagpapalipad ng drone dahil may lumapit na isang lalaki. Sabi daw may payment daw na 500 pesos. Sabi ko itigil ko na lang kasi 500 pesos is too expensive para sa magpalipad ka lang ng drone doon at maipakita. Meron akong nakita eh. Tanong tayo dun sa ano. Ayan. So nakalagay dito is Magon Eco Sanctuary, Wildlife Sanctuary, Magon, Malaya, Cervantes, Ilocos Sur. Tanong tayo kay kuya. Kuya, pwede magtanong? Anong meron dyan? Dyan, anong meron dyan? Parang eco park lang siya, may bayad. So, nandito tayo ngayon sa eco park na ito, mga kakapwa, no? So, nakausap natin dito nga si kuya na meron palang daan dito sa likod ko. Dito. May daan papunta doon sa may monument daw doon sa dinaanan natin kanina. Tapos, ang sabi niya, madalang lang daw yung mga may pumapasok dito dahil yung ibang pumapasok dito is pinupuntahan daw yung Yamashita Cave tsaka yung MacArthur Cave. So, wala akong idea kung ano yung mga yon. Basta lang huminto at pinakita ko lang sa inyo tong eco park na to kung sakaling madaanan nyo. Libre naman kahit na magpa-picture lang kayo. Silipin natin mga kapwa, no, kung hanggang saan to. Pero hindi natin siya babagtasin talaga ng malayo. So mukhang ito yung sinasabi ni kuya na daan daw papunta doon sa Yamashita Cave tsaka sa MacArthur Cave. So ayan siya. So may trekking siya, no. So dito sa likod ko may trekking nga siya. Ayun mga kapwa, no, nadaanan na pala natin yung tinatawag nilang Besang Pass. Yung kanina doon sa may monument daw. Palagay ko yun yung lalaking may naniningil ng 500 pesos, no. So, sabi kay kuya na taga doon, yung taga lokal, kaya daw pala tinawag na Besang Pass yun dahil daw sa salitang Igorot, ang tawag daw doon is bisang. Dalawang bato na magkadikit. Bisang daw ang tawag doon sa Igorot. Kaya kinalaunan, tinawag itong Besang Pass. Okay, ang oras natin ay 12:37 ng tanghali. At mukhang pababa na naman tayo ng pababa dito sa sa bundok na ito. At nararamdaman ko na naman yung pag-init ng klima. Ginagulat ako doon. Nagulat ako doon. Walang yan. Op. Pababa ng pababa. Spaghetting pababa ng pababa. Pababa ng pababa. Ayun mga kapa, mainit na ulit dito, no? Nakababa na kasi tayo ng bundok eh. Kaya ramdam ko na naman yung init at nagpapawisan na naman ako kahit na nasa biyahe ako. Hopefully na makarating na tayo ng Sagada para na sa ganun maramdaman ko na yung lamig doon. Walang katapusan na puro pababa.
Uy, nakakagulat yung mga sasakyan na merong na nakakasalubong dito. So, yun. Steep curve. Sabi ng sign. Alright. Slow down, depressed area, spillway. Oh, tubig. Siguro, ano yon, may lumalabas sa tubig doon. Kaso summer kasi ngayon, kaya walang mga falls eh. Mura ng gas dito 65. Sa pinagpakargahan ko doon sa may unahan is 71 pesos. So napakainit dito mga kapwa. Nasa Kapatagan na ulit ako. At hopefully sana makaakyat ako ulit ng bundok pag paakyat na ng Sagada, para na sa ganun medyo lumamig-lamig. Kaso medyo malayo-layo pa. Ayun yung mga bundok na aakyatin natin bago natin maramdaman ulit yung lamig ng panahon. So Cervantes, Ilocos Sur. So diretso daw tayo, sabi ni Google Map. Wow! Ang ganda! Ang ganda ng view dito sa tulay na to, no, mga kapwa? Ay, nakaka-relax talaga. Ano bang lugar to? Kayo, barang Sitio Bulaga? Ayun. So, ang ganda, no? Maganda yung view niya pag nandun ka sa may tulay. Pero pag nandito ka na sa baba, hindi na maganda. Kasi komunidad na kasi dito eh. Yan. So, dito tayo. Sabi niya, to. Sagada Cave, 66.4 kilometers. Yan. So, diretso lang tayo dito. Yeah. So nakita ko na mga kapwa yung pinaka border na nagsasabi na yun daw yung border ng Mountain Province and also the Ilocos Sur. So sa ngayon ay binabaybay na natin itong kalsada na ito sa papunta na ng Mountain Province. Okay. So liliko daw tayo dito, sabi ni Google Map. Dito. So Tadian 3 kilometers and Sabangan and Sagada 47. So dito tayo. Okay, pagkatapos nun, isa na namang intersection dito. So kakaliwa tayo dito. Ito cemetery pala tong nasa taas. Yan. Then makikita itong malaking shrine na to. Itong malaking cross. Yung pala nicho pala. Akala ko shrine. Nicho pala. Kung paakyat na tayo ng paakyat sa Mountain Province. Ang gaganda ng bahay dito. So, update ko lang, ang oras natin is 1:34. At meron pa tayong 44 kilometers na bubunuin. Nandito tayo ngayon sa Mountain Province, Ilocos Sur via Cayenne Road. Napakahaba ng pangalan, no? So 44 kilometers na lang at nasa Sagada na tayo or nasa destination na tayo. La 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 la. Wow, ganda naman dito.
Green na green. Rice terraces na green. Ganda. Nga pala mga kapwa, update ko kayo, medyo lumalamig na yung klima banda rito. Dahil nararamdaman ko na medyo lumalamig na yung pumapasok dito sa jersey ko. So, at nag-iiba na rin yung atmosphere dito sa lugar na to dahil kagaya nung pinuntahan ko sa highest point, ang kultura nila dito nahahawig na. So dito tayo, no entry daw doon. Siguro one way yun. Diretso tayo dito. Parang gantong-ganto yung sa Tinok Ifugao na pinuntahan ko. Last December yata yun or November. Ito daw tayo. Mukhang town to. At ito yata yung Tadian o Tadyan. Kasi papuntang market tsaka maraming bahay dito. Ang dami ko nakikita mga puno na ganyan, no? Pine trees ba yan? Parang mga pine trees matataas kasi. Comment nyo nga sa baba kung alam nyo yung mga ganyang klaseng puno. Yung mga matataas na yun, yung bubuhay sa mga bangin-bangin na ganyan. Ayun na humahaba at tumataas ng ganyan pataas. May konting rough road tayong dadaanan. Medyo ginagawa lang kasing kalsada, mukhang nag-landslide kasi dito. Ayan, makita nyo yung bahay talagang wasak ay, tandaan lang tayo. Yo. Mukhang okay naman tong daanan ng mga sedan tsaka hatchback paakyat ng Sagada kaysa sa dumaan pa ng Baguio. Dahil minsan matraffic din kasi sa Baguio Well, mas magandang dumaan dito dahil marami ang kapatagan. Yun nga lang, mainit talaga. Unlike naman sa Mountain Province kayo dadaan, mas maraming mga kurbada doon at matatarik na akyatin. So, yung kalsada naman dito is accessible naman sa mga maliliit na sasakyan, gaya ng mga sedan tsaka hatchback. So, may sasuggest natin dito na pwede kayong magdala ng sedan tsaka hatchback nyo using your hatchback lang tsaka ng using ng mga sasakyan yung mga maliliit. So, yan. Ito pala yung best spot Ay. So, naging maulap. Ayan yung itsura. Ganda Grabe yung kalsada Tignan nyo, parang nahihilo yung kalsada. Yun matarik na, ganun pa. Pangit ng kalsada dito You know? Oo. Ewan ko lang kung ito nagra-rides din. Pero may dalang aso Malamang tiga dito lang din yan. Akala ko ano to, puro rough road. Yung pala parang nagkaroon lang ng landslide dito. So hanggang dito lang Headquarter First Mountain Province Provincial Mobile Force Company. So, nakita natin yung mga sandalo doon.
nagtitik-tik ng bato. Hindi ko alam kung ano gagawin nila. Ganda pala yung kalsada dito, halos walang pinagkaiba sa Nueva Vizcaya Benguet Road. Halos ganun na ganun din. Ang pagkakaiba lang tuyo ang kalsada dito, pero doon every time na every mga siguro 1 kilometer nakakadaan ako ng mga water spill mula sa bundok. Well, siguro dahil summer ngayon, kaya wala akong nakikita mga water spill. Siguro pagka sa tag-ulan or bare months, may mga water spill din dito sa kalsada na ito. It all started with a wink, an unassuming little thing that has led us here today. She was not one for the bar. We only lived mere miles apart, more like a second chance away. We had both loved and lost, and we'd both been on first date. Dito para ka namang nasa New Zealand. This one was different, and now I say I saw fireworks that day in it. So nagpahinga muna tayo mga kapwa, no, kasi nananakit na rin yung tip ko. And ano na rin, inaantok ako sa biyahe. Kaya hindi ako masyado nakakapagsalita doon sa biyahe. So pahinga lang muna tayo dito ng konti para dumalo yung dugo, nakatayo. At maya maya larga na tayo ulit. Meron pa tayong, kung di ako nagkakamali, is 15 kilometers away from Sagada. So ayun, pagkatapos natin mapahinga, nagising ako ulit at hindi na muling inaantok at hindi na masakit ang aking puwet. So ngayon, dire-diretso tayo, 15 kilometers away from Sagada. At ang oras natin is alas 3 ng hapon. Hopefully makarating tayo doon ng bago mag alas 4 ng hapon. So let's go! Okay mga kapwa, so muli na naman naghati ang kalsada dito. So dito tayo sa kaliwa, ayon kay Google Map. So, Sagada, yan, dito tayo. Yung isa naman ipapuntang Bontoc. Ang dami na rin palang mga kalsada na gawa ang gobyerno ng Pilipinas pagdating dito sa Mountain Province tsaka sa Cordillera. Halos nagkukonek-konekta na ang lahat ng mga probinsya at mga bayan dito sa Mountain Province. Mga kapwa, no? Puro akyata na to. Itong nilikuan nating kalsada. Dahil ilang kilometro na lang makakarating na daw tayo sa Sagada. So ine-expect ko na malamig doon kasi dito medyo mainit pa. Kaya siguro matatarik lagi yung mga akyatan dito para na sa ganun ma-reach natin agad yung elevation doon sa Sagada. Oh grabe, bago lang to, oh. Grabe, nagulat ako doon kanina. Ang bilis pa man doon ng takbo, tapos bigbutin na lang mayroong sasakyan, yung may van dyan sa harapan ko, nagminor siya. At pag minor niya, ayan nga, bumulaga nga sa akin yung nabiyak na kalsada na yun. Alright, welcome to Sagada. Ano ba to? Discover pala yun. Discover Sagada. Alright, nasa Sagada na tayo. Sa ilang sandali na lang mararating na natin yung Sagada town. At nararamdaman ko na rin medyo lumalamig na yung klima dito, no? Kasi paakyat tayo ng paakyat.
sinking area daw, no? So parang lumulubog siya dahil nga nagkakaroon ng landslide siguro sa ilalim ng lupa. Kaya ganyan yung kalsada ngayon dito. So, rough road pala to. Pero kayang-kaya naman ng mga maliliit na sasakyan. Ya. Kita ko na naman ng mga Tamaraw FX na to. Ito yung mga usual na ginagamit dito sa Mountain Province eh. Itong mga Toyota Tamaraw FX. Wow. Kiltepan Park. Sa taas pa tayo. Kala ko sarado. Kala ko ito yung daan eh. Ito pala. Ako naku, sarado ata sabi ko. Medyo masalimuot yung mga kalsada dito mga kakapwa. So tapos dito, yan o. Ay, bangin na pala. Ay grabe, nakakatakot. Wow, ang ganda nito. Ganda ng rock formation, no? Siguro titignan ko muna sa town kung may makakainan tayo bago tayo pumunta ng transient natin. Kakain muna ako sa may town and then saka na ako magpapahinga sa transient. Although maaga, kailangan talaga maaga kasi plano ko sana umalis sa madaling araw bukas. Para na sa ganoon pagdating natin sa Mount Timac halos puputok pa lang ang araw. So sakto 'yon. Para maaga rin ako makauwi kinabukasan. Wow, ang ganda dito. Para ako nasa Buguias, Kabayan, Benguet Road. Wow, ang lamig na. So, nandito na tayo mga kapwa sa town, no? Ito yung unang transient house na napili ko sana, kaso hindi tayo dyan tutuloy. Yan yung Siagay Inn. Tinignan ko lang siya kasi titignan ko yung town nila kung may makakainan pa ba. So baba tayo. Yan. So walang gaanong tao dito ngayon mga kapwa. Clearance Inn. Labang makakainan dito. Mercosio Center. Tapos Tourist Information Center. Ayun, yung information center nila. Kaso walang parking. Wala pang gaanong naka-open. Marami mga kapwa, pag nakakain na ako doon sa may town, medyo may kamahalan yung pagkain nila dito compare sa Baguio, no? So ngayon papunta na ako doon sa transient house, yung Triple J's Inn. So 500 lang yung kuha ko doon, kaya doon ako pupunta ngayon. So dediretso na tayo ngayon doon. Meron lang tayong 1.3 kilometer. Andun na tayo, hinihintay na tayo ni Ma'am Lins, yung kausap ko. At kita-kits na lang tayo doon mga kakapwa. Ganda naman dito sa papunta dito sa transient house
na tutuluyan ko, no? Oh, maganda dito, oh. Okay mga kapwa, nandito na tayo ngayon sa transient house dito sa Sagada. Ang time of arrival ko pala dito is 4:30 PM kasi kumain pa tayo doon sa may town kanina. So hindi ko na dinocument yung pagkain doon sa town kanina kasi medyo hindi ko marirecommend sa inyo, hindi rin ako nasarapan. Anyway, nandito tayo ngayon sa 3J's Inn, which is, ayan. So may parking naman dito, kahit ng motor nyo or kahit naman sasakyan ka, siguro kakasya naman. So maganda yung accommodation nila dito. Halina, silipin natin. So tahimik ngayon dito dahil sabi ni Madam na ako lang daw yung guest ngayon dito. Dahil usually nag-check out daw sila ng Sunday morning. So ang pinaka-peak days nila dito is Saturday. So ayan, maganda yung room, guys. Ayan oh. So ayan. For couple daw pero 4-3 to, alam ko eh. Dalawa sa ilalim, tsaka isa sa itaas. So, lahat sila may sariling CR. Malinis, mabango naman. So, I just got this 500 pesos lang until tomorrow. Pero siguro hindi rin tayo magtatagal dito. Since hapon na naman tayo dumating dito at meron tayong enough time para magpahinga. Siguro mga alas 4 ng umaga o 4 AM aalis na rin ako at magtutungo na ako ng Tinok, Benguet. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found. Good morning mga kapwa. Oras natin ngayon is 4:14 AM. So, kaya ako maaga umalis dahil yung pupuntahan natin is medyo malayo dito. So, it took almost 100 kilometers or almost 3 hours na biyahe bago tayo makarating. So, ito nga pala yung mga pupuntahan natin. So, ayan. So, unang destination natin is Mountain Back. Dadaanan na rin natin yung second highest point or yung old highest point sa Halsema Highway. And subukan na rin natin daanan tong Sakura Cherry Blossom Park. So, mag-aalmusal lang ako dito mga kapwa and after nun, lalarga na tayo. So, abangan nyo yan sa part 2 ng ating video vlog na ito dito sa Kapwa Moto TV. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, a place I call my home. I was looking to belong when I already found my